Good day everyone, welcome again to our 365 daily devotions. Our topic for today is real power practices self-restraint. So our scripture for today is 1 Samuel chapter 24 verse 3 to 4. He came to the sheep pens along the way. A cave was there, and Saul went to relieve himself. David and his men were far back in the cave. The men said, "This is the day that the Lord spoke, and when he said to you, I will give your enemy into your hands for you to deal with as you wish." Then David crept up unnoticed and cut off a corner of Saul's robe. So, ang background ng scripture na to is, si Haring Saul, siya yung namumuno that time, and kinaiinggitan niya si David. Then, remember, si David, siya yung nakapatay kay Goliath, 'di ba? Like, ang liit-liit niya pero napatay niya si Goliath. And that from that day, nainggit na sa kanya si Haring Saul kasi kumbaga na-threaten siya na parang gustong kunin lahat sa kanya ni David, which is hindi naman ayon. Kumbaga naaan siya sa power ni David kahit na sobrang powerful ni Haring Saul. Kumbaga na-threaten pa rin siya sa kayang gawin ni David or sa skills ni David. So, ang ginawa niya is, pinahanap niya si David at gusto niya itong ipapatay. So, nagkaroon ng parang cave, may nadaanan silang cave, and doon, dumumi si Haring Saul sa loob ng kuweba. So, sa tapat yun ng kulungan ng mga tupa. And nagkataon na si David, pati yung mga tauhan ni David, ay nagtatago dun sa kuweba na yon. So, parang sinabi nung mga tauhan ni David sa kanya na parang eto na yung natupad na yung sinabi sa iyo ng Panginoon, na ibibigay niya sa iyo yung kaaway mo and ikaw na bahala kung ano yung gagawin mo, 'di ba? Kung ano yung gusto mong gawin. And then David, pinutol niya yung parang cloth ni Saul. And yon, hindi niya pinatay kasi 'di ba meron na siyang chance na patayin na si Saul. So meron na siyang chance na saksakin or what, 'di ba? Pero hindi niya ginawa. Ang ginawa niya is pinutol niya yung damit. So our first teaching is real power practices self-restraint. So ibig sabihin, hindi porket powerful ka, kumbaga bira ka lang ng bira. You need to have a self-control, especially great power comes with great responsibility. So, kailangan natin magkaroon ng self-control kasi si Haring Saul wala siyang self-control Kumbaga, na-threaten siya kay David, gusto niya nang ipapatay. Unlike si David, meron siyang tinatawag nating self-restraint. Ibig sabihin, kaya niyang i-control yung sarili niya, hindi porket alam niyang kaya niyang patayin yung isang tao, is gagawin niya na. Because we need to understand the consequences of things pa din. So second, revenge is like digging two graves. According to kay Confucius, so it's really full of wisdom kasi kung maghihiganti ka, parang pinapahamak mo lang din yung sarili mo Like yung sa kwento ni David, 'di ba? Kung pinatay niya si Haring Saul paglabas niya ng kuweba, ano yung mga nag-aantay sa kanya? Of course, yung mga soldier ni Haring Saul, and then what will happen to him? Mamamatay din siya, 'di ba? So, revenge is not always the answer. Kasi, kumbaga, kung naghihiganti ka, para mo lang pinapahamak din yung sarili mo, 'di ba? Kasi, wala siyang magandang talagang maidudulot yung pagre-revenge. Kasi parang, kung magre-revenge ka, what comes after? Kapag nakapaghiganti ka na, you'll be satisfied. But, then again, parang tinataya mo lang yung sarili mong buhay. Katulad nga no, sa situation ni David. Third is, vengeance is the Lord's. So, hayaan natin ang Panginoon ang lumaban para sa atin. The Lord will fight for us. Kasi nga, if we are with Christ, who can be against us, diba? Lahat ng mga revenge, ipaubaya natin sa Panginoon na, Lord, ikaw na yung bahala. Hindi ko kailangan maghiganti kasi I know you will fight for me. I know hindi ko kayang, kasi pag ikaw yung naghigante, malaki yung posibilidad na babalik lang din sa'yo. Kumbaga, mapapahama ka lang din, di ba? Pero pag si God, leave it to God always. Kasi si God, alam niya yung gagawin dun sa tao na yun. Alam niya kung paano tuturuan ng leksyon yung tao na yun, di ba? So, yun.
Let's move on to application. Show power by not showing it. So, pupunta pa rin tayo sa pagiging humble. Ipakita natin yung power natin, pero hindi yung parang ipagyayabang natin na meron kang power, so parang iyayabang mo sa lahat ng tao na, oh, I have power, kaya kitang ganito, ganyan, in just one snap. No, hindi natin kailangan magyabang. Pwede natin i-show yung power natin para maging aware yung ibang tao and para hindi tayo, alam mo yun, api-apihin. But hindi natin kailangan iyabang din. Kasi minsan yung power natin, it glows from within eh. Ibig sabihin, kahit hindi mo siya i-show or kahit hindi mo siya ipagyabang, makikita at makikita yun ng ibang tao. Katulad nga nung kay David, diba? Hindi niya naman pinagyabang yung power niya. Pero makikita at makikita yun kasi diba, imbis nga nasaksakin niya, pinutol niya yung piece of clothing. Second, raise your value by ignoring your enemies. So, wag natin pansinin yung mga kaaway natin. Itaas natin yung value natin kasi kung papansinin natin sila, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Kung papatulan natin yung mga kaaway, wala tayong pinagkaiba sa mga kaaway natin. Diba? So, raise our value, pahalagahan natin ang sarili natin sa pamamagitan ng pag-i-ignore sa kanila kasi hindi natin kailangan silang pansinin, hindi natin sila kailangan patulan, gantihan, because God will fight for us. Let go of those things and let God. Diba? Kaya nga, let go and let God. Hayaan mo si God ang lumaban para sa'yo. Hayaan mo si God ang magturo sa'yo ng lesson at magturo din sa mga enemies mo ng lesson. Appeal to God's vengeance for vindication. So, lahat ng, alam mo yun, kapag si Lord ang nagalit sa isang tao, hindi mo kailangan na parang ikaw pa yung mag-revenge doon sa tao na yun. Kasi si God nga, God is so powerful. Kung sa tingin mo powerful ka, mas powerful ang Lord. Kung sa tingin mo powerful ang enemies mo, mas powerful ang Lord. So, kailangan, wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Panginoon sa mga kaaway natin. Kailangan, hindi na natin dapat mag-revenge pa or maghiganti pa para lang masatisfy yung ano natin na, ay, nakaganti ka, malakas ka, no. Real power, hindi siya natetest na sa paghihiganti. Natetest yun sa self-restraint. Ibig sabihin, natetest yun kung may control ka sa sarili mo, alam mo yung ginagawa mo. Kasi nga, diba, kung maghihiganti ka lang na maghihiganti, hindi mo alam yung mangyayari after, baka mapahama ka lang din, itataya mo na yung sarili mong buhay para sa paghihiganti. Walang parang hindi mo ginamit yung utak mo, ginamit mo lang yung nararamdaman mo and yung galit mo. So, in order to avoid that, we need to trust God na if we are with God, no one can be against us. Lahat ng galit, lahat ng kaaway natin, ipagpaubayan natin sa Panginoon because He will do all the work. He will teach lessons for us, He will fight for us, and siya mismo ang maghihigante para sa atin. Yun lamang po, and see you again on our next daily devotions.